hindi hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapag lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So, again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga may iitim. Hindi po pwede yan. So, again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanyang mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Grabe Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Ano masasabi ninyo? Tama lang ba na pumalag si General Torre sa kanyang mga bully, mga kababayan? Tama lang ba na pinalagan ni General Torre ang pambubuli netong si Baste Duterte, ng mga DDS, no, at ng iba't iba pa, no, ng mga tao na kampe sa kabilang parlor, mga kababayan? Tama lang ba ang ginagawang pagpalag at paglaban ni General Torre sa kanila? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Moms TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at gagawa na naman tayo ng isang reaction video at ating pag-usapan, no? Ito pong nasa inyong monitor ngayon, ang nakikita ninyo ay walang iba kundi si General Torre, mga kababayan. Ayan, si General Torre, mga kababayan, ngayon ay mainit na mainit, no? Dahil doon nga po sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nabanggit po ang kanyang mga accomplishments. At talaga na mga nag-iyakan, no, ang mga DDS. Okay, so siya ang ating topic ngayon, mga kababayan, si General Torre, dahil ito pong kanyang press conference. Ako po, sigurado naman, mga kababayan, na talagang iiyak itong si Baste Duterte. Again, ulitin po natin na yung kanyang mga sagot dito ay base lamang po, no, doon sa mga tanong ng mga media po sa kanya, syempre. At syempre, sinagot lang po niya yan ng naaayon, no, sa kanyang mga saloobin, mga kababayan. Alright? So, alamin natin yan. At syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, ayan, no? I-click na po ang subscribe button dyan sa ibaba, pati na rin ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Okay, so ito mga babayan, no? Maraming tanong dito kay General Torre na talaga namang iiyak itong si Baste Duterte. Palakpakan natin si General Torre sa kanyang mga accomplishments. Okay, so ito, panoorin natin ito mga babayan para mas malaman natin, no, kung paano pinaiyak ito ni General Torre at may matindi siyang pasabog dito mga babayan na dapat nating malaman. Okay? So tara, let's go.
Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag racing na you wanted to close that chapter na po, pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron hong mga social media comments po pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon, sir? I'm not aware of the travel document. At saka, well, sarado na nga yun eh. Pero saying that, no, hindi naman yan ang una niya sinabi, di ba? Hindi naman yan ang kondisyon niya nung unang in-invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity boxing match. Ang una niya sinabi kaagad, drug test sa lahat ng government officials. Obviously, afterthought na yung travel documents na yun. Di ba? Parang late na niya sinabi, mga babayan, no? Yun yung sa kanila. Yun yung nakikita rin natin dito sa pamilya na to. No, dito sa mga Duterte, mga babayan, no? Pagka may mga binitawan silang salita na ganyan, tapos sumagot ka, tsaka lang nila sasabihin yung iba. Parang anong nangyayari, backline nila yung mga yon, no, na kung saan pwede nilang idahilan, mga kababayan. Parang ganun. Kasi unang-una, hindi naman nila sinabi, no, walang yan. Dapat na sinabi ni General Torre, o sige, boxing tayo sa linggo na kagad. No, dapat sinabi agad. No, netong si Baste Duterte. Hindi ako pwede. O sige, set natin ng ibang araw. 'Di ba? Kaya lang ang kanya naging latag kaagad, mga babayan, drug test kaagad. Pero hindi niya naisip na doon sa kanyang request lahat madadali, mga babayan. Simula SK, mga babayan, hanggang Pangulo ng Pilipinas, kailangan niya ipa-drug test. Ganong kalawak yun. No, yung request ni Baste Duterte, which is alam naman natin na napaka-imposible. Diba? So, dito pa lang basag na kagad si Baste Duterte, mga babayan. It's just a boxing match. Sporting event lang yan, na fundraising. Walang pinagkaiba yan sa nagpapagolf ka. Di ba? We are participating in golf. Nagpa-fundraising din. We are participating in shooting competition. Fundraising din. We are participating in running fun runs. Fundraising din. So, what's the difference? We want to participate in a boxing match. Fundraising din. No difference. Okay? Tsaka ando naman ang lahat ng opisyalis at ando naman ng security and safety safeguards. Kaya lang, medyo yun. Magkakasubukan siguro dahil tunggalian. Meron tayong ping-pong tournament. Fundraising din. Badminton tournament. Fundraising din. Ngayon, very, very popular. Pickleball tournament. Fundraising din. So, it's just another sporting event. Thank you very much, sir. Next, we will be having Sir Rafi Lisigas of PTV4. Hi sir, good morning. Sir, isang tanong lang. Kanina daw may mga naspatan na mga armored vehicle around Batasan. May mga deployment. Is this the first time daw ba na may ganun deploy pag may SONA? I've been in SONAs since 2005, Dahil na-assign ako ng Quezon City ng 5 taon So 5 SONA ang dinaanan ko dyan. Simula 2005 hanggang 2010 na SONA. 6 nga na SONA yan So, natural lang yan na part ng component ng CDM natin. Kung may mga armored vehicle kayo makita dyan, nakatago naman yan. Yan ay normal na part ng deployment ng isang batalyon. Support vehicles yan Baka naman actually, hindi naman armored vehicle na talagang armored vehicle na as in may 50 caliber. Hindi naman ganun. Yun ay mga natural na mga kagamitan natin na ginagamit natin sa mga ganitong pagkakataon. Thank you very much, sir. Next is Sir Alfred Dalizon from People's Journal, sir. Morning, sir. Yes. Sir, sabi mo kanina, police should not allow themselves to be bullied. Tapos sabi mo, we stood up to the bully and the bully ran away. Salamat, Alfred, sa tanong na yan naman. It will give me another opportunity to clarify that. Pero talagang sa totoo lang, this is, we've been bullied. I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa Chipupo.
nung regional director ako ng Davao, sabi sasampalin ako. Bakit? Kasi dahil meron akong gustong gawing 3-minute response, hindi siya naniniwala. Yun yung yun yung problema dito, mga kababayan, no. Sobra na yung pambubuli ng mga tao sa kanya. Especially etong mga Duterte, mga kababayan. Sobra na. No, come to think na isa siyang opisyales. 'Di ba? Napakapangit tignan na yung opisyales ng kapulisan ay binubuli lang basta-basta ng ganun. No, kumbaga pambabastos kasi yun, mga kababayan, sa kapulisan, sa kabuuan ng PNP, mga kababayan. 'Di ba? Tapos sasabihin nila, ano ba yung nagagawa ng PNP? 'Di ba? Parang pambabastos. Dahil kung titignan natin, sila mismo, mga kababayan, no? Binababa nila yung katayuan ng PNP sa kanilang ginagawa. 'Di ba, mga kababayan? Binabastos nila, binubuli nila. 'Di ba? So natural lamang na titindig, papalag ang PNP sa kanila. 'Di ba, mga kababayan? Natural lang 'yun, nalalaban yung mga 'yan. Kaysa naman palagi na lang silang binubuli na itong mga 'to. Palagi na lang silang binabastos na itong mga 'to. Kagaya niyan, sasabihin na sasampalin siya dahil meron siyang gustong gawin. 'Di ba, mga kababayan? Ang pangit tignan PNP chief, sasabihan mo ng ganon, sasampalin, sasapakin, hamunin mo ng suntukan. 'Di ba, mga kababayan? Ang pangit tignan. Para sa isang opisyal ng gobyerno, acting mayor, tapos sasabihin mo yung PNP chief ng ganon. 'Di ba? Ang pangit tignan. Tapos gusto nila sila irerespeto, Gusto nila igalang sila. Ano kaya masasabi dito ni ni Senator Bato de la Rosa? Kung siya yung chief PNP at sasabihan siya ng ganon, anong gagawin? Ni Senator Bato de la Rosa, mananahimik na lang ba siya o sasagot siya? O lalaban siya? 'Di ba? Ilagay natin sa posisyon na kung ito si Senator Bato de la Rosa ngayon, siya yung chief PNP at sasabihan siya ng ganon. 'Di ba? Ako honestly, sa tingin ko, papalag din yan. Si Senator Bato. Ganon-ganon yung ginagawa ngayon ni Chief PNP. 'Di ba, mga kababayan? Ni Chief PNP Torre. Ganon-ganon yung kanyang ginagawa. 'Di ba? Wala doon. Actually, then a few days later, during the Kadayawan Festival, I made it a point na pumunta. Pumunta ako sa Kadayawan, sa send-off ng Kadayawan Festival Forces. Doon ginawa yon sa DCPO, Davao City Police Office. Nakipag-lunch ako dahil alauna yung Kadayawan Festival na yun na send-off. Andun ang lahat ng mga puwersa at siya ang guest of honor supposedly. Bigla na lang ang pinapunta niya si Colonel Sumagaysay. So, really, nothing happened, no clarifications were made. So, ibig sabihin, talagang salita lang. Parang ganon lumalabas, mga kababayan. 'Di ba? Na pag nagkita sila, sasampalin. Ngayon, nung merong event, pumunta si General Torre, hindi naman sumipot. Iba yung pinapunta. 'Di ba? Ibalik natin ngayon yung kanya sinasabi na kung talagang matapang ka, parang ganon. Yung sinasabi niya kay General Torre, di suntukan sila, parang ganon. Ngayon, ito si General Torre, nakita na natin na ilang beses siyang hinamon, ilang beses siyang sinabihan ng ganon, pero pumupunta siya. Doon sa mga events, hindi siya natatakot. Pero yung naghahamon, yung nagsasalita laban sa kanya, mga babayan, yun yung nawawala. Diba? Talagang matindi itong pasabog na to ni General Torre dito, mga babayan. Dahil talaga namang halos mapahiya. Ito nga si Baste Duterte dito sa harapan ng mga media na to. At hindi lang sa media. Maging sa buong sambayan ng Pilipino, sa mga nasa Mindanao, nasa Visayas. Diba, mga babayan? Makikita natin na talagang maraming nagalit kay Baste Duterte. At ilang beses na nga naman na nakita na ganyan yung kanyang ginagawa sa Chief PNP, pero siya mismo, umaatras. Kasi gusto ko lang naman siya makita at maklarify kung anong gusto niya ba talagang mangyari para malaman kung ano ang pwede naming makapagtrabaho kami ng ayos. makapagtrabaho kami ng together.
That was even before Kibuloy, and that was even before the Kibuloy incident. So, wala nangyari. And then, during the Kibuloy saga, dumating si Senator Bato doon at nagkandak ng hearing. Nakita kami sa City Hall naman. I would have approached him going to the restroom. Umiwas naman siya. Oh. Ayaw niya rin ako makausap, ayaw niya rin ako makaharap at makalapit sa akin. So, and now, here is again another threat. And now that I'm the chief of the Philippine National Police, kung hindi ko naman kasal, sabihin nila, duwag ako. Tama. Diba? Yun naman nasasabihin na kasunod nun eh. Tama. So once and for all, dapat tundukan na natin to. Yun. Pinalampas ko siya sa sinabi niya sampalin ako. Because all I said is, threat is one thing and doing it is altogether another. Natuwa na yata siya na ibuli tayo in public na ganon. Right now, I am representing na. May mga nagreklamo na talaga, ng ICC ang reklamo, tinanggal ang humanity ng ating mga kababayan. Sabihin natin adik yung rehabilitation centers eh. Tanggalin, sarado natin lahat ng rehabilitation centers ba ganyan? Barilin na lang natin lahat ng mga adik. Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang adik ha. Pero ang mga yan, may proseso ang batas para sa kanila. Hulihin natin, kulong natin, i-rehab natin kung kinakailangan. Sa mga nagbebenta naman ng droga, wala tayong patawad dyan. There's no compromise with that. Huhulihin natin yan. Pag lumaban, gagawin natin ang ating dapat gawin under Article 11 of the Revised Penal Code. Pero hindi naman ako papayag na may mga tao dyan na gumagala na nakabonet, naka-helmet, at namamaril na lang ng kung sino-sino. Kung sino lang ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun because that's not within the ambit of the law. At hindi nga maamin yan ngayon ng mga taong inakusahan natin. Lahat sila ngayon dyan. Pag inakusahan natin, imbestigahan, mag-invoke na ngayon ng right to remain silent at mag-invoke ng right against self-incrimination. Hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga may iitim. Hindi po pwede yan. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Grabe Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Salamat din, Alfred. Thank you very much, sir. And last question from Ms. Marlene Padiernos of Teleradyo, ma'am. Hi, sir. Good morning po. Sir, last year, nagbulantang lahat doon sa lumabas na deepfake video bigla ni Pangulo. Hours before yung SONA. Kamusta po monitoring ngayon? At if ever po na... Okay, so yan mga kababayan, ngayon nakakita talaga natin kung paano pumalag itong Chief PNP at talaga namang nilaglag niya ng todo. No, itong dating sabihin na natin yung nakaraang administrasyon doon sa kanilang mga ginagawa, 'di ba? At maging etong mga ginagawang pambubuli, no, na mga nasa kabilang parlor kasama na nga diyan, no, itong alam naman natin kung sino yung kanyang tinutukoy dito, mga kababayan. 'Di ba? Wala namang ibang bumubuli sa kanya kundi itong mga Duterte at si Baste, 'di ba? Ano masasabi ninyo? Tama lang ba na pumalag si General Torre sa kanyang mga bully, mga kababayan? Tama lang ba na pinalagan ni General Torre ang pambubuli
netong si Baste Duterte, ng mga DDS, no, at ng iba't iba pa, no, ng mga tao na kampe sa kabilang parlor, mga kababayan. Tama lang ba ang ginagawang pagpalag at paglaban ni General Torre sa kanila? Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.